Isang gabi, natulog si Aling Nena sa sahig ng kanyang kapitbahay, pagod na pagod sa paglalaba. Ngayon, makalipas ang 10 taon, pagmamay-ari na niya ang 15 sangay ng Laundry Express, isang pangalan na kilala sa buong Metro Manila. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Naaalala ko pa noong bata ako, sa isang maliit na barong-barong sa Tondo, Maynila. 5 kaming magkakapatid at kailangan naming magtiis sa iisang silid. Grade 6 pa lang ako noon, 16 anyos, pero ramdam ko na ang bigat ng mundo sa balikat ko. Ang tatay ko, isang kargador sa palengke, ay halos hindi na sapat ang kinikita para sa aming pang-araw-araw. Ang nanay ko naman may sakit at hindi makapagtrabaho. Wala akong choice kundi tumulong. Araw-araw pagkatapos ng klase, pupunta ako sa mga kapitbahay at magtatanong, may labada po ba kayo? Sa simula, 10 piso lang ang bawat kilo. Walang washing machine. Mano-mano. Sa planggana at batya, gamit ang sabon panlaba na madalas ay tira-tira na lang. Minsan, pagkatapos ng buong araw na paglalaba, ang pakiramdam ko, pati ang buto ko ay nilabhan na rin. Pero kailangan kong gawin. Para sa pamilya ko. Para may makain kami. At sa bawat punit ng kamay ko dahil sa pagkakakuskos, unti-unting nabuo sa isip ko ang isang pangarap na hindi ko inaasahan na posible. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Isang hapon, pagkatapos kong maglaba ng sangkaterbang damit ni Aling Pacing, ramdam ko ang hapdi ng aking mga kamay. Lumapit si Aling Pacing sa akin, may hawak na maliit na sobre. Nena, salamat sa paglalaba. Alam kong pagod ka. May konting dagdag ako dito para sa'yo. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan. Nena, bakit hindi ka magsimula ng sarili mong maliit na laundry shop? May extra space kami sa likod ng bahay namin. Pwede mong gamitin. Umiti ako ng pilit. Paano ko gagawin iyon, Aling Pacing? Wala akong puhunan. Wala akong washing machine. Hindi iyon ang importante, Nena. Ang importante, masipag ka. At mapagkakatiwalaan. Marami sa atin dito sa Tondo, kailangan ng tulong sa paglalaba. Simulan mo sa maliit. Tingnan mo kung saan ka dadalhin ang tiyaga mo. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tabumpay. Sinunod ko ang payo ni Aling Pacing. Sa maliit na espasyo sa likod ng bahay niya, nilatag ko ang mga planggana ko. Gamit ang konting ipon at ang dagdag na bigay ni Aling Pacing, nakabili ako ng 2 malaking planggana pa at isang bagong brush. Nilagyan ko ng maliit na karatula ang labas ng bahay ni Aling Pacing, Nena's Labahan, mura at malinis. Sa simula, 3 lang ang customer ko, si Aling Pacing, si Mang Tonyo, at si Ate Linda. Pero sa bawat labada, ibinibigay ko ang lahat. Nilalabhan ko ang bawat damit na parang sa akin. Sinisigurado kong mabango at malinis. At dahan-dahan, sa bawat araw, dumarami ang aking mga customer. Mula 3, naging 10. Mula 10, naging 20. Hanggang sa hindi nakasya ang mga labahin sa espasyo ni Aling Pacing. Isang araw, habang naglalaba ako, nilapitan ako ng isang lalaki. Siya si Mang Cardo, ang may-ari ng maliit na hardware store sa kanto. Nena, narinig ko ang tungkol sa sipag mo. Balita ko, kailangan mo ng mas malaking lugar. Opo, Mang Cardo. Gusto ko sanang magrenta ng maliit na pwesto, pero wala akong sapat na pera. May bakanting shop sa tapat ng tindahan ko. Pwede mo munang rentahan ng mababa. Bayaran mo lang ako kapag kumikita ka na. At saka, may lumang washing machine ako sa bahay. Hindi na ginagamit. Kung gusto mo, pwede mong bilhin ng hulugan. Tutulungan kitang makabangon. Hindi ko napigilan ang luha ko. Ang bait ng Diyos. Ang daming taong naniniwala sa akin. Basta, Nena. Huwag kang susuko. Ang sipag mo ang puhunan mo.
Sa tulong ni Mang Cardo, nakakuha ako ng mas malaking pwesto at isang second-hand na washing machine. Mula sa Kinenas Labahan, ginawa ko itong i-Laundry Express. Sa simula, ako pa rin ang naglalaba, pero dahil dumami na ang customers, kumuha ako ng 2 kapitbahay na gustong magtrabaho. Tinuruan ko sila ng lahat ng alam ko. Hindi lang basta labada ang serbisyo namin, serbisyo na may puso na parang pamilya. Dumami ang branch. 5, 10 hanggang 15 sangay na ngayon. Ang pangarap na nagsimula sa isang planggana sa Tondo ay naging isang negosyo na nagbibigay trabaho sa higit 100 tao. Ang kwento ni Aling Nena ay patunay na anuman ang iyong pinagmulan, anuman ang iyong hamon, ang sipag, tiyaga, at pananampalataya ay kayang magbukas ng mga pintong akala mo'y nakasara. Mula sa paglalaban ng damit ng kapitbahay sa Tondo, sa isang planggana at sabon panlaba, ngayon ay kinikilala siya bilang si ng Laundry Express, nagbibigay ng maayos na buhay hindi lang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa maraming Pilipino. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.